dear beloved, Boss Mike Cervera. Sara Duterte, nako, oo, sumaklolo na sa mga vlogger na tanga. Sara Duterte, nako po, hindi ka kayang ipagtanggol niyan. Tanda mo yan, oo. Matapos humingi ng tulong sa mga religious group, mga kababayan, kinarjak ito, eto. Yung mga vlogger na lang ang huling barahan yan. Ito na, pasok. Nako po, eto na mga kababayan. Yan Tayo muna. Nakikita nyo ba yan mga kababayan? Lakihan ko para kitang-kita. Proud na proud pa talaga si Sara. Ito yung mga vlogger nila, karamihan dyan, kaibigan ko pa. Lalong-lalo na yun yung nandito sa may bandang gitna. Magkakatabi talaga. Oo, nako. So eto na, tandaan nyo mga pagmumukha ng mga tagapagtanggol ni Sara. Ha? Oo, nandito ba yung pare ko? Mukhang ayaw na sumama. Ayaw na sumama nung kumpare kong JC Pero yung isa nandito pa. Oo, nandito rin si Kati Binag. Oo, nandito rin si Attorney. Attorney! Oo, nandito ka. Karamihan dito hindi ko nakilala. Basta tingin ko sa kanila, ang papangit nila. Joke ko lang yun. Aquaman, thank you naman. Joke ko lang yun Oy, joke lang yun Alam ko naman, bati-bati tayo. Diba? Bati-bati kami niyan mga kababayan Shoutout po sa lahat ng mga bagong dating, sa mga hindi pa nakakapag-like, nakakapag-share at nakakapag-subscribe mga kababayan. Huwag nyo nang ipagkakait yan. Oo, pagbigyan nyo na yung magiging birthday boy. O kaya pamaskuro ko na sa inyo. Subscribe na kayo. So eto mga kababayan, humingi na ng tulong. Alam nyo ba, mga kababayan, galit na galit dyan si Madam Ellie. Bakit? Nung panahon na nandiyan sila, abay, never yan nagpakita. Alam nyo ba yon? Madam Ellie, nasan ka ba? Wait lang hanapin natin si Madam Ellie. Ayan. Madam Ellie, where are you? Eto na. Pasok! But it's just session answered. Was the time when Sara Duterte already issued a threat sa buhay nila. That's the only time na nagpa-press ko na si PBBM, nagbigay na siya ng message niya. That's the only time also in his opening speech na binanggit siya ni Speaker Martin Romualdez. Because sobra-sobra na. For the longest time, siya yung atake ng atake. When Congress is just basically doing their job of investigating, and that is in aid of legislation investigating how the confidential funds were spent, how it was used, or how it was misused. Kita nyo naman tong partner ko. Ito yung kinagagalitan nyo. Sige, banat, partner. Pero 'di ba, ang Bratinela yung Vice President hanggang ngayon. Bratinela talaga. Ang banat niya na sa dating amo niya, Bratinela. Ay hindi niya naging amo. Bakit? Never daw niyang nakita. Mula nung sila nandoon, pinagtatanggol siya. Never nagpakita si Sara. Ang estilo ni Sara kasi mga kababayan, kakaiba. Magpapapress con lagi yan at doon magrarant. Sino? Hens? Wait. Sabihin mo naka-live ako. Pakinggan nyo to pakinggan nyo. Yung pinagtatanggol nyo, and all the senators, nakaplastikan niya, na pinagtatanggol nyo din at iniidolo nyo, sila talaga ang nanggugulo. They've proven that many times over since the beginning of the Marcos administration. Alam nyo ba,
Nakaplastikan lang yan ni Sara ang pagkikipagbati niya kay Bongo. Di ba narinig niyo, may ginawa yan si Bongo sa kanya at hindi niya yon mapapatawad. Hindi niya yun mapapatawad. And she's been very clear about that. Kaya galit yan siya kay Presidente Duterte, sa tatay niya. Kasi mas pinanigan si Bongo. Nako. Alam nyo ba yon? Alam nyo ba yon? Di nyo alam yon, alam namin yon. Tuloy. Tapos ngayon, bati-bati sila na parang okay sila. Manggagamit. Because Sara, she needs all possible powers or possible resource para maipanalo tong mga patong-patong na kasong malabo yan. Hain laban sa kanya. Diba? In one of her statements, in one of her speeches, sabi niya, Pasko na ngayon, ito ang panahon ng pagpapatawad. Dapat daw magpatawad tayo. Pero sinasabi niya lang daw yon kasi kailangan niya sabihin yun dahil vice president siya. Pero siya daw, hindi daw talaga siya magpapatawad. Di ba? Talaga naman, sinabi niya sa harap pa ng mga maraming tao. Eskwelahan pa yata yun. Ito na. Never daw talaga siya magpapatawad. Tapos ngayon makikita mo, magkakasama sila ni Bongo. Seryoso ba? Seryoso, magkakasama na. Ganun talaga, hirap na hirap nga si Sara kasi wala nang kakampi. Mga kababaeng si Sara may kakaibang ugali. Hindi ko ba alam kung talagang ganon o talagang mayroong tama lang. Kaya mga kababayan, kahit kakampi niyan, binabanatan yan. Di po ba, hindi marunong umipon ng mga kaibigan. Basta nagkaroon ng sama ng loob, nako! Habang buhay niya na yung dadalhin. Oo. Dahil nga hindi siya marunong magpatawad. Di ba? Magkaaway ang mortal si Bongo at si Sara Duterte. Correct. How did I know? How do I know that? Boy, matagal ng chismis yan. Because I was a Duterte supporter before. I've been dating supporter yan. Oo. Ng mga Duterte. Tuloy. Supporting PRD. And I've been supporting Sara. Magkaaway yung dalawang yan. Correct. Laking tuwa na nga lang namin nung nakita namin na nag-post sila ng picture together. But then of course, who would believe na okay na sila? Kung hindi nga marunong magpatawad ng vice president nyo. Acting lang yan. Drama yan. Drama lang yan. Kaya yung mga vlogger na ito, mga kababayan, ito, pinaplastic lang kayo niyan. Akala nyo ba talagang gusto kayo netong nasa harapan? Ito ang number 1. Kung ang tawag sa plastic ay Sara na yan. Oo. Sige, tuloy. Nasaan na? Partner, pasok. Diba? Watching from Australia, Miss Veronica Manago, hello. Victoria Sanchez is also here. Danger Thorns, mayong gabi. Madam Ellie, mayong gabi sa imo. B. Soriano, naka-chamber rin sa live stream mo. Shout out sa lahat. Hoy, B. Soriano, hindi ka na nagpapakita rito. Thank you, Madam V, for being here. Estelita Star, hi, Rose, hello. Asking. Kailan natin mamimit si Sara Duterte? Happy na, probably. He's crying again in front of all of us. Diba? Hi, Belen Reyes. How are you? Hi, Belen Susan Reyes. Marior, blessed evening. Good evening. Miss Virginia Agudo is also here. Good evening, Rowena Hines, watching from Florida. So, diba? Going back. Going back to our, chika, to our chismis. Alam niyo lately, nagpa-press con si Sara, invited ng mga vloggers. Yan ang gusto ko marinig. Alam nyo lately, yun na nga yung pinakita ko. Invited lahat ng mga vloggers. Yan, di ba? Yan yun, invited lahat, karamihan naman dyan mga kaibigan. Bakit, Madam Ellie? Selos ka lang yata eh. Invited ng mga vloggers na for the longest time, when we were still there sa kabilang kampo,
We've been asking and asking. Kailan natin mamimit si Sara Duterte? Kailan niya tayo imimit na kausapin kung ano na ba talaga ang plano, paano ba tayo lalaban? Kasi mukha kami mga tanga eh. We really didn't know back then how to defend her because she was not talking to us. Kaya nga. O, ayan ha, naririnig nyo ha. Naririnig nyo yung hinaing dito. Oh. Sige tuloy. Bakit? Not even an emissary, not even someone from her team talking Correct. to us, telling us what to say, telling us her strategies. We were nobody to her. Diba? We weren't seen. And she wanted to take the fight to the Filipino people using the media, using her unannounced press con strategies. Kasi nga yun yung sinabi ko sa inyo kanina. Ang estratehiya ni Sara, mga kababayan, yung press con. Akala niya yun na yun. Akala niya yun na yun. Oh, di ba? Oh, tuloy. But then what happened? Nilamon siya ng buhay. Siyempre. Mananalo ba sila sa atin sa social media? Nasa katotohanan tayo, di ba? Lalamunin talaga natin ang buhay ang mga yan. No one really defended her. No one knew how to defend her. Because as I told you, the Duterte supporters are Duterte supporters. Tatay, Father, Digong. Duterte supporters are not automatically Sara Duterte supporters. Kita nyo? So yung mga Duterte supporters, mga kababayan, hindi talaga mga marunong magkaisa yan. Kasi yung suporta ng tatay, iba sa anak. Kumbaga sa mga kababayan, kahit yung supporters mismo nila, nag-aaway-away. Di ba? Tuloy. Because when you say Duterte supporters, we are just simply talking about the father. We are simply talking about Digong. Di ba? Hindi porket Duterte supporters, automatically supporters na din ni Baliw. Baliw talaga. Tuloy. Madam Pichim, hello, how are you? Diba? And now, she's inviting vloggers in? Si selos ka lang yata eh. Dahil hindi ka umabot. Tuloy. Because she feels like she needs them already again? Correct. Or she needs them now more than ever? Oo, kailangan niya na yan kasi talagang nahihirapan. Hindi nila naisip na ang social media, karamihan, vlogger ang pinapanood dyan. Diba mga kababayan? Vlogger ang madalas na pinapanood dyan. Ganun ba yun? She's asking vloggers to come to her press con, to bond with her, to be with her, to get to know her. Selos. Oo, ganun daw talaga. Mukhang gusto niya maging close sila. Pero nung panahon na magkakasama kayo doon, mukhang ayaw niya. Bakit? Of course, kailangan niya. Bakit? Sobrang kailangan niya ng vloggers ngayon to defend her. Yun! Kailangan talaga ng mga vloggers na magdidepensa sa kanya. Kasi mga kababayan talagang sirang-sira na. Kung yung mga vlogger noon pa niya ginawa, baka sakali. Makahabol pa sila. Pero ngayon mga kababayan, hinding-hindi na't malabong-malabo na. Yung kanyang rating, parang spaghetting pababa na. Paano pa yan maiaangat kahit yung mga vlogger na kasama dyan? Hindi na nila kakayanin yan. Tandaan nyo yan pag namarkahan ka na-expose na lahat ng katarantadahan mo. Wala nang maniniwala sa'yo. Yung ilan-ilan na lang na nakikinabang. Di ba? Ganyan talaga eh. For the longest time, she has never actually touched base with the vloggers. Correct! Hindi talaga yan. Hindi yan nagpakita, hindi yan nagpatawag, hindi yan nakapag-meeting.
Alam na alam ko yan. Bakit mga kababayan? Marami tayong pink palaka dyan. Oh, lahat sila nagre-reklamo eh. Dito sa amin, buti pa sa inyo. Laging ganun ang sabi. Boss Mike, buti pa sa inyo. Buti pa sa inyo. Dito sa amin, nako. Walang kwenta eh. Oh, ngayon ano, eto na mga kababayan, darating yung panahon. Lahat ng mga nakita nyo dito sa litrato na to mga kababayan, magiging kakampi natin. Mga kababayan, wala nang matitira kay Sara, kundi yung mga humihimod na lang ng puwet niya. Tuloy. Ito, nasa na? Kaya nga kami, nanguhula na nga lang kami. Paano natin to dedepensahan? Nakakapagod naman to. Ano sasabihin natin dito? Hindi naman tayo... Nakakapagod talaga. Actually, yun ang sinasabi ng mga yan noong panahon, mga kababayan, na kami magkaiba ng pinaniniwalaan. So kami, naghihilahan. Hilahan kami dito, kasi dito ganito. Sila naman, dito, kasi ganito. Sunod na usap na naman. Dito, kasi ganito. Sabi nun, dito, nakakainis. Nakakainis na. Walang kwentang ipagtanggol siya. Ganon. Sir Mike, wala kayo kahapon sa palasyo. Hindi ko alam yan eh. Oo. Coach, ako, ikaw, si Coach Derek, Freddy, Makmak, Takero, Bol. Hindi ko namin alam eh. Hindi ko kami imbitado siguro. Pero alam nyo, masaya po ako sa mga lahat ng mga naging bisita sa Malacanang. Ano po? Tuwan-tuwa ako sa kanila, mga kababayan. Masaya ako dahil nakita nila at nakawayan nila si Pangulo at saka si First Lady. Yung iba siguro nakakamayan, nakapagpa-picture sa kanya. Happy po ako dyan. Opo, Oo. Sana ganun din kayo pag nakita nyo kami. Yun lang mga kababayan. Tuloy, partner. Ito na. Nako, Diyos ko po. Kinakausap nito. Ano na bang next move niya? Wala tayong alam. Tapos, there was one time, sabi ko sa isa kong friend doon, kasi close na si PRD, sabi ko, why don't you ask PRD what the... Okay lang, boss. Okay lang talaga. Next year, hindi naman next year. Ano naman next year? Marami pang araw, maaring mamaya, bukas sa 1 linggo. Di mo ba? Di mo ba? Basta tayo maging masaya sa mga napala ng ating mga kapatid. Yung mga kasama nating nakikipaglaban para kay Pangulo. Masaya tayo doon. Di ba? Dapat ganun din kayo, maging masaya kayo sa kanila. Sabi ko nga, ang kabutihang asal dapat namamayani sa puso ni Numan. Nang sa ganon, mga kababayan, maging salamin natin si Pangulong Bongbong. Tuloy. Next move would be for VP Sara. You know what that friend of mine told me? Naku, they're not talking. Oo nga. Hindi ko kami sikat. Ano ba? Hindi ko kami sikat. Tandaan nyo yung aming pagsuporta. Hindi po ito naghahanap ng kahit anong kapalit. Tandaan nyo, yan na yung patunay ko sa inyo. Etong pagsuporta natin kay Pangulo, ang gobyerno na ngayon ay nandiyan sa Malacanang, hindi po kami naghahanap ng kahit na anong kapalit. Dahil ito ay pagsuporta po, hindi lang kay Pangulo, kung hindi sa sambayanang Pilipino. Para sa inyo po yan. Hindi lang po kay Pangulo. Kaya masaya po kami na nandiyan kayo lagi. Nandito tayo, sama-sama tayo. Sa tuwing kami ay may live, may live stream, may vlog, ganyan. Di po ba? Yung po yung malaking nagpapasaya sa amin. Opo, ganun po yun. Hindi po kami nandito para lang kay Pangulo. Tandaan nyo yan. Para po kami sa kapakanan ng buong bansa at buong mamamayang Pilipino. Ganun po yun. Opo ulitin ko lang, masaya po ako sa mga nakadaupang palad ni Pangulo, ni First Lady. Lahat po sila doon. Happy po ako.
Tuloy. The only time that they talk is when Sarah wants to talk to him. But for PRD to initiate a meeting or initiate a conversation with Sarah, that's not happening. Wala na talaga. Oo. Kahit yung mag-ama na yan, hindi rin. Malamang nagpa-plastikan. Si Digong tsaka si Sarah, plastikan lang din yan. Oo.